Naimbag nga Aldaw, good day! Nandito tayo ngayon sa summer capital of the Philippines, Baguio City! At dito masarap mamili at kumain ng strawberries. Strawberry taho. Strawberry shortcake with matching Benguet coffee. Cheers! At syempre, isa sa tinaguriang tourist spot ng Baguio City ang Cathedral of Our Lady of the Atonement na kilala bilang Queen of Baguio City. Kaya samahan ninyo ako sa isa na namang lakbay simbahan dito sa Lakbites! Tumali kayo, kaladyo, tumanon kayo. Tuloy po kayo sa Baguio Cathedral of Our Lady of the Atonement. Si Father Paul Watson of Graymore ang founder ng Society of Our Lady of the Atonement. Siya ay isang Anglican priest na later on ay naging Katoliko, kaya may ecumenical dimension ang title na Our Lady of the Atonement. Ang atonement literally means reconciliation. At kapag sinasabi nating reconciliation, ang ibig sabihin niyan, tayo na mga tao, na mga makasalanan, we have to reconcile with God. Kapag sinabi mong nagkasala ka kasi, ang ibig sabihin niya, nagkasala ka sa tatlong grupo. Nagkasala ka sa Diyos. Nagkasala ka sa sarili mo. And then pangatlo, kapag nagkasala ka, naapektuhan pati ang iyong kapwa. We have to reconcile with God, with ourselves, and with other people. That is the meaning of atonement. Now, ito ngayon, so kung magdidepende ako sa sarili ko, magdidepende tayo sa sarili natin, hindi natin kaya ang to reconcile with God. Iisa ang makakatulong sa atin. Yung pinaka-pure, symbolized by white, at yung nakaranas ng suffering ng kanyang anak. Sino yan? Si Blessed Virgin Mary. Siya ang talagang nakaramdam ng tunay na paghihirap ng kanyang anak kasi siya ay nanay.
Kaya nga ang tawag natin sa kanya yung Stabat Mater, ang ibig sabihin niyan ay Mary who was standing at the foot of the cross. Kampo ang tawag noon ng mga Ibaloy sa bundok na ito at tinawag namang Mount Mary ng isang missionary priest na si Father Florimond Carlu. At ngayon, ito ay kilala na bilang Cathedral of Our Lady of the Atonement. The title, Lady of the Atonement, nag-umpisa sa early 1900s. Then, nabigyan ng parang formal approval noong 1919 by the then Pope Benedict XV. So, yun, nag-umpisa ng magamit, at least formally, sa simbahan. Then, well, later on, in 1946, through the Congregation of Rites, nabigyan na din ng Mass or Office of the Our Lady of the Atonement. And one thing interesting siguro nangyari dito sa lugar, Baguio Cathedral of Our Lady of the Atonement, nung natapos, naging place of venue ng Eucharistic Congress. Ito pala noong 1936. Then, of course, another interesting story is sa World War II. May carpet bombing dito sa Baguio. Yan dyan, sa mismo sa harap. Providentially, ito hindi nakuha. So, well, with that, we continued, of course, the prayer, the devotion to Our Lady of the Atonement. This is a relatively new title of the Blessed Mother, and yun nga, may ecumenical dimension siya to promote unity among Christians. So, in a way, nag-uumpisa itong devotion, and that is precisely what we are trying to do, to promote the devotion. So, dito po sa Cathedral. Simple yung ano niya po, altar. Ganyan. Ayan ay parang ano din, na-renovate din sa mga yan. Congregatio Immaculati Cordis Mariae o CICM. Ito ang nagsimula ng Catholic evangelization dito sa Mountain Province noong 1900s at magpasa hanggang ngayon ay patuloy na lumalalim at lumalago. Ang conglomeration is dito, galing sa iba't ibang kultura, sa ibang background, family background, yung Ilocano, Tagalog, Pangasinan, Igorot. Ang Igorot din is sa Mountain Province, as Ibaloys and as Kangkanays. So they came from the different ethnic groups po, ma'am. Kailangan yung pastoral formation with the language alone. Kaya kahit na hindi ako marunong sa Tagalog, I have to speak in Tagalog because that's the language na where everybody can understand Tagalog. Medyo mahirap sa umpisa pero makikita ko rin yung saya after that kasi with coming from the different ethnic groups and then to be one as collector, to be one as ministers in the cathedral. We go home visitation for the sick side by side, gift giving, and at the same time with the anointing of the sick, with the sacrament of anointing with the sick. We start already also with the Sunday school with the BECs.
We have the Sunday school formation, and at the same time, we are also teaching volunteer to help us because we cannot do it alone. So we are mobilizing the retired teachers. Ang tawag dito sa Baguio Cathedral is lay religious commission. So we require them, the pastoral team required them to make their plan of action. So we have monthly meeting. Ang mga members ng mga religious is mga SJAM, St. Joachim in Anne, tapos Divine Mercy, Legion of Mary, the Knights of Columbus, the Sacred Heart Community, and then the DMI. Magandang ko si DMI. Ayan yung mga religious commission. At maganda naman at we work together in the parish. Sinabi ni Father Paul Watson, as there can be no crown without the cross, so there could be no atonement without the shedding of Christ's most precious blood. Ganito rin ang pundasyon ng bawat paglilingkod sa Baguio Cathedral of Our Lady of the Atonement. Meron kami doon sa City Jail, Prison Ministry in coordination with DMI, kasi DMI din po ako, Diocesan Regent ng DMI. Every Sunday, meron po kaming misa doon ng umaga. Okay? Then aside from misa na yon, meron kami yung sa scholarship ng mga bata. Kami ay nagtutulong para sa pagpapaeskwela ng mga anak ng mga naka-inmates natin doon. Kagaya ng kanilang mga supplies sa school, yung family, tapos yung kanilang tuition with TESDA naman yon. Tapos dito naman yung aming tinutulong pa, yung sa BECs, Basic Ecclesial Community, every pagkatapos ng May, kasi meron kami yung Black Rosary. Sa Black Rosary rin kasi talaga namang ang mga tao, aside from bibigay kami ng catechism, ng rosary, bago ililipat na naman si Mama Mary, nagbibigay sila ng konting tulong. So nakakaipon kami ng malaki doon. That is for the month of May at saka October. So pagkatapos noon, pag nakaipon kami, ang simbahan naman, magpre-prepare na naman ang parang ibibigay doon sa mga ayuda para doon sa ating mga indigents po natin. So ang nire-reach out po namin, hindi lang yung mga mahihirap, pati yung mga mayayaman, yung mga meron. Ang sa kanila naman, sila ang magbibigay through us, kami naman ang magbibigay doon sa kanila. Dagdag ko pa pala, bukod sa pumupunta kami sa mga BECs na umiikot kami, meron din mismo dito sa cathedral na meron din kaming gift givings. Yun. Ginagawa din namin yan. Doon namin ginagawa. May hall kami dito. Iniipon namin yung mga bata, kasama yung mga nanay. Yun din. Usually naman ang mga binibigay namin, yung mga ganyan. Ang nakakatuwa, pag December, habulin namin talaga yan. Na bago mag Noche Buena, ang ibibigay naman namin medyo special. Meron pang salad, pang spaghetti, yung mga gano'n naman. That all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us. 60 years ago, sinimulan ang media evangelization ng Diocese of Baguio sa pamamagitan ng DZWT 540 AM Radyo Totoo, Serbisyo Publiko, Lingkod sa Katoliko. Ang himpilan nating DZWT 540 AM Radyo Totoo, nakakarating yan mula sa Cordillera, far-flung areas ng 6 provinces, mostly Baguio, Benguet, Mountain Province, some parts of Abra, Ifugao,
And as far as some parts of Apia depende sa wind flow, sa signal. And then as far as Region 2, especially Nueva Vizcaya, and then parts of Isabela, and then as far as Region 1, and then part of Region 3, Tarlac, especially in some parts of Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Ang ating himpilan din po in line with our Diocese of Baguio ay talagang tinutuloy sa din ang gambling. Isa yan sa isang advokasya ng ating simbahan at ng ating radio station. So hindi po natin yan tinatanggap yung mga advertisement on gambling, alak, sigarilyo, even beverages na may alcohol. Hindi po. Bilang isang Catholic radio station, we make sure na yung mga anchors, reporters, as much as possible, hindi sila gumagamit ng mga hindi magandang salita. Ayan, as much as possible, mayroon kaming disiplina na huwag salita ng bad words. Ayan, sa aming programming. And then, may mga programa kami na devoted talaga sa advocacy ng ating simbahan, especially sa Social Action Commission ng Diocese of Baguio. Sa ngayon kasi, maski may social media, talagang sumasabay ang ating himpilan sa social media, pero hindi po pwedeng mawala ang radyo. Akala namin, kasi noong 2007 na nag-shift na po ang mainstream media sa social media, akala namin mamamatay na. Pero ang mga advertisers namin, hindi kami iniwan. Masaya kami na yon, sila mismo ang nagpapatunay na talagang tayo pa rin ang pinapakinggan ng ating mga listeners sa Baguio, sa Vizcaya, Benguet, and other parts of our region. Kilala ang image of Our Lady of the Atonement sa kanyang crown na may 12 stars at meron siyang pulang balabal na sumisimbolo sa banal na dugo ni Jesus. Karga niya si Niño Jesus na may hawak na krus. That is already identified sa Blessed Virgin Mary, that is her color. Kaya nga, ang tawag sa kanya ay Star of the Sea, Stella Maris. Kasi ano ba ang kulay ng tubig sa dagat? Di ba blue? Yung white symbolizes purity. At si Mama Mary lang, sa lahat ng tao, ang pure, walang kasalanan. Lahat na tayo makasalanan. Siya, tao siya, hindi siya Diyos. Si Mama Mary lang ang hindi dinapuan ng kasalanan. Red is the color of blood. And blood symbolizes suffering, pain, agony. At aminin natin, dito sa mundo, yan ang buhay natin. Gusto kong magpakabait, gusto nating magpakabait. Pero mahirap Nandyan palagi ang tukso. Okay? So, and then also, marami tayong mga sufferings. Marami tayong mga dumudugo ang puso natin sometimes. Okay? Dahil sa ating pagsusumikap, gusto nating makaakyat sa langit, makaisa, atonement, at one-ment with God dito sa ating pagiging pilgrims towards heaven. Kaya ang surest and masasabi natin na most direct way to Jesus Christ is through Our Lady of the Atonement. Kung may mas nakaramdam ng paghihirap ni Kristo
ay si Blessed Virgin Mary. So, diyan napapasok yung sinasabi kong role of the Blessed Virgin Mary doon sa ating turning away from sin and turning back to God. The Blessed Virgin Mary help us in our struggle to be pure white. Anak tayo ni Blessed Virgin Mary. Therefore, she will help us in our struggle, in our sufferings, in our trials towards purity. And that is until we reach the complete atonement at one meant with God. The fastest and surest way to Jesus is through Our Lady of the Atonement. Ang kapistahan ng Our Lady of Atonement ay July 9. Yun, nung nabigay nga din po yung parang approval to have that Mass or Office of Our Lady of Atonement. Nabigay yan, I think, in 1946. So the Feast of Our Lady of the Atonement is celebrated annually on July 9. Because Atonement means unity, reconciliation. Part of our celebration is kasi nagnonovena yung mga different vicariates of the diocese dito sa main church. Kami naman, na-assign dito mga pare, nagmimisa kami sa BECs. Tapos, yun, yung mga ibang part ng pastoral team. At kami din, sana kung may time, nagbibisit kami sa mga indigents. Nagbibigay ng kunting tulong, bigas, itlog. Ganun. So welcome you, dear brothers and sisters, to the Baguio Cathedral of Our Lady of the Atonement. Come here and experience the love and mercy of God, especially as we continue to celebrate the Jubilee year as pilgrims of hope. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Galak lamang at wala nang iba pang madarama kung tayo ay kaisa ni Hesukristo. Kaya lagi tayong dumalangin sa ating mahal na ina na ating tagapamagitan sa ating Panginoon. Ako po muli si Kat Diaz. Marami pong salamat. Hanggang sa susunod na Lakbay Simbahan dito sa Lakbites. Nabibighani ka, kwentong lumipas, kaya man ang tunay, halika't kasing simbahan nating mahal. Let's go! Discover the beauty and see its history. The richness of what it has to offer is yet to be seen, so let's go and discover. Nakakabighani.
yaman ng simbahan, puno ng debosyon, lumalagot may sasay sa